Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay simula sa ating gawain sa umagang ito. No? We invite the Holy Spirit to come in this place. Mahal ba natin palapakan ng Lord sa umagang ito? Panginoon, maraming salamat po God sa umagang ito, Panginoon Lord God. We declare your presence here, O God. Hallelujah, Jesus. We declare, O God, your Spirit upon us, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, hallelujah, Jesus. And thank you for all the blessings, the grace and mercy and love, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Panginoon Lord God. And Lord, hallelujah, this is your day, Panginoon Lord God. And now, Lord God, we will worship you, we will praise you with new songs, O God. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang ipangalan lamang, Panginoon Lord God, ang aming itataas, Panginoon Lord God, sa lugar na ito, Panginoon Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. And Lord, as we start now, Panginoon Lord God, hallelujah, we invite your presence, we invite your Spirit to come in this place, O God. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
worthy. You are worthy. We give you honor and We praise. worship you in this place, oh God. We give you honor and praise. You are worthy of our praise. You are worthy in our life. You are worthy in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy to worship. Hallelujah, glory. You are worthy in our heart. You are worthy of praise, oh God. Hallelujah. You are worthy, you are worthy. We give you honor and praise for the glory and honor. Yes, Lord. Hallelujah.
To you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the Serve it all, You're holy, holy God. You're holy, holy God. You're worthy of our praise, Lord. Yes, oh God, hallelujah. You are worthy of all honor, oh God. And we adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Serve it all, serve it all. We worship you in spirit and in truth. You are mighty. You are mighty indeed. You are mighty indeed. We worship you. We worship you. Hallelujah. You're worthy, God. Holy is your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. I worship you and we honor you, O God. Because you are our God and buhay na Diyos. Banal na hari, hallelujah, Lord God. And you deserve all the praise and Yes. glory, O God. Sa'yo lamang, Panginoon. Sa'yo lamang pinakamataas na papuri. Pasalamat, O God. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Okay, tayo ay magsimula na. Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, Panginoong Diyos, salamat po sa inyong presensya. Salamat sa makapangyarihang Banal na Espiritu na patuloy na kumikilos, O God. Lord, wala po kami sariling mensahe, kundi ang mensahe ito ay galing sa iyo, O God. At ang inyong lingkod ay maging daluyan ng inyong mensahe, O God, upang iparating sa bawat kaingat puso, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran, na magkaroon ng kalakasan, sa aming mga kaibigan magkaroon ng panibagong relasyon para sa inyo, O God. Maraming salamat po sa inyong buong paglilingkod para magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa sa amin. Lord, salamat sa inyong mensahe sa umagang ito na nais nyo iparating sa mga kapatiran na sumasairi. Sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po mga kapatid. Ito pong oras na ito po ay oras ng ating pakikinig sa mensahe ng Panginoon. At ang araw na ito po ay araw ng pag-celebrate ng mga tatay, mga nanay. Ay, sorry po, wala palang nanay. Ako po ay nakakita po kasi ng maraming tatay na sa ang tawag nito, nagiging nanay na.
Okay, ang sabi po ng ating Pangulo ay peace mass po. Ang nangyari po, naging peace up. Kaya sana po ma-peace out na po ito. Yung mga peace up na lumalaganap na kung saan ito po ay nagpo-promote ng mga transgender. Nagpo-promote po ng tunay na lalaki to be babae naging lalaki at bawal po yon. Kaya po huwag po tayo makikisali doon dahil yan po ay gawain ng demonyo po para patuloy po niyang alisin yung gawaing pagsamba. Pero nasabi po ng banal na aklat, hindi po natin ito kayang ihinto, hindi po natin ito itigil kagaya ng ginawa ng marami. So patuloy po tayo sa ating paglilingkod. Ang akala po ng diablo nung si Jesus po ay namatay, ay nagtagumpay siya. Pero yung kabaligtaran pala mga kapatid, yun po ang paglaki at kailan may hindi mababawing pagkatalo ng diablo nung si Jesus ay namatay. At sa ngayon po, ang akala ng diablo, siya po ay nagtagumpay sa pagpasara sa mga sambahan. Pero ito po ang pagkakamali ng diablo. Dahil po ang mga Christian po, ang bawat tahanan ay nagiging sambahan po. Okay, so salamat sa Panginoon sa tagumpay na pinagkaloob ng ating Panginoon at tayo po ay mga beneficiaries ng tagumpay na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. But this moment, nag-celebrate po tayo, ang ating buong mundo ay nag-celebrate po ng Father's Day. Ang Father's Day po ay pinagbubunyi ng maraming tao dahil ito po ay pagkakataon na bigyan parangal ng mga tatay. Ang Father's Day, ito po ay siniselebrate ng buong mundo kung saan po makikita natin sa ating mga Facebook ay maraming mga bumabati. Okay, kaya po i-consider po natin araw na ito ay araw ng mga tatay. So, let's basahin po natin Bible natin sa Luke chapter 15, 22 hanggang 24. Ang sabi po sa Lucas 15, 22 hanggang 24, ang sabi po dito, ngunit natawagin ninyong, ngunit tinatawag ng Ama ang kanyang mga alila, madali. Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. 23. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling nasumpungan, at sila'y nagsaya. Ang kwentong ito mga kapatid, napaka-amazing. Amazing, ang title po natin dito is The Marvelous Father of the Prodigal. Okay? So ito pong Marvelous Father mga kapatid, ito po ay angkop sa ating araw na ito. Ito po ay kwento tungkol po sa amazing parable sa ating Panginoon. Not so much to let us say the degradation and restoration of the prodigal son as to make us see the great heart of God. The Father going out after the prodigal in infinite love, forgiveness, and restoration. If we fail to say and understand the picture of God, the Father which He has grown for us here, we miss all the deeper meaning of this parable. And surely, we must say 3 things about the marvelous father of the prodigal. Amen po ba? So, itong tatlong mga bagay na ito nating makita sa kakaibang ugali, kakaibang pagmamahal, pinakakaibang pakiramdam ng isang ama sa kanyang, ano bang tawag nitong prodigal son sa Tagalog? Alibughang anak. Okay.
Number 1, titingnan natin. His amazing goodness and grace. Mayroon siyang kakaibang kabutihan. Mayroon siyang kakaibang grasya, biyaya. Okay? Una, treated his hired servant well. Ang gusto niya na ang ugali ng isang ama ang pagbigay ng magandang kabutihan, ang kanyang kabutihan sa kanyang mga sinasahurang mga lingkod sa loob ng kanyang bahay. Ito'y hindi nawala sa isip ng kanyang alibughang anak. Ng kanyang tatay, napakabuti. Ang kanyang tatay, napakabait. Lahat ng kanyang mga tauhan, pinakain ng maayos at sobra-sobra. Hindi nagkukulang. Amin po ba? Isa pong kalugod na isa pong nakakataba ng puso sa pakiramdam ng isang ama na makita niya ang kanyang mga tauhan na sila po'y busog na busog. I'm so glad. Naramdaman ko rin yan. Habang nakikita ko yung mga tao natin na pinapakain at natutuwa tayo na sila po ay gutom na kumakain at pawis na pawis. At nagpapalamig dahil po imainit yung katawang na lamanan ng mga pagkain. Ito po yung hindi malimutan ng kanyang anak. Ang kanyang alibughang anak na kung saan sa kanilang tahanan sobra-sobrang pagkain na binibigay niya sa kanyang mga tauhan. Paano pa kaya kung siya babalik bilang anak sa kanyang tahanan? So hindi niya malimutan, hindi siya nagkaroon ng takot na bumalik sa kanyang ama, hindi siya nagkaroon ng hiya na babalik sa kanyang ama dahil alam niya ang ugali ng kanyang ama. His amazing goodness and grace. Kahit anong pasaway niya, kahit anong ugali niyang masama, mayroon siyang nakikitang kakaibang ugali ng kanyang tatay. May kakaibang kabutihan. Amen po ba? Sa inyong mga anak, naranasan ba ninyo ito? Na kahit siguro ay nagsusungit ang tatay at kahit siguro ang mga anak ay nagpapasaway, pero there is an amazing goodness and grace of the Father. Di ba? Kahit sabihin natin na masungit ito, pasaway ito, makulit ito na anak. Pero kailan may hindi nahihiya ang anak na lalapit sa kanyang tatay dahil kilala niya ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay may kakaibang ugali. May kakaibang kabutihan. May kakaibang biyaya at habag. Okay? Then, sunod, pangalawa. Give both boys as he had while they were with him. Nakilala niya na bawat isa sa kanila, mayroon siyang ugali na pinapakita na kakaiba sa kanyang kapatid, kakaiba sa kanya, at nakikita niya ang kaibahan kahit doon sa kanyang mga lingkod. Okay, ito po ay hindi nawala sa puso ng kanyang anak. Kaya po tayong mga tatay, tayo pong mga magulang, tayo pong example sa ating tahanan. Amen. Okay, sa ating tahanan, ang tatay po ang example. Sa ating pamilya, sa ating komunidad, ang pamilya po ng mga Christian ay nagiging example. So, ang pamilya ng isang Christian nagiging modelo sa ating paligid. At ang modelo ng simbahan ay ang pamilyang Christian po. Salamat po sa Panginoon at hindi po natin maalis sa ating isipan na tayo tumayo kahit mahirap bilang example, bilang ehemplo sa ating komunidad. At pangatlo po, give the younger one of his rightful portion. Though it was not due him yet. Binigay niya ang buong buo, ang portion ng kanyang bunsong anak. Kahit hindi pa nararapat dahil kailangan at hiningi na sa kanya at kukunin na sa kanya, pilit niyang ibigay.
Hindi po ito niya ibinigay dahil may galit siya, kundi binigay niya ito dahil siya may pag-ibig sa kanyang anak. Dahil alam niya ang kanyang anak ay gusto nang umalis at paano niya ito maalagaan, paano niya ito mapakain kung wala siyang maipadala. Kaya lahat ng mayroon para sa kanya binigay niya. He gave the best sa kanyang pinakabunsong anak. Binigay niya. Kaya binigay niya ng full, buo, ang kanyang parte. Binigay niya dahil alam niya ang kanyang anak ay paalis. Hindi niya sinabi sa kanyang anak, bigay ko sa'yo, huwag ka nang bumalik. Binigay niya sa kanyang anak na may pag-ibig. Sinabi niya, anak, malis ka naman. Ito, dalhin mo. Ito yung kayamanan mo. Mabuhay ka nito. Pero mga kapatid, sa kasamang palad, winaldas niya ang pera, winaldas niya ang kanyang ari-arian, at naubos ito. At hindi niya nawala sa kanyang puso't isipan ang magandang ugali ng kanyang ama. Kaya Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Okay, pang-apat, entreated his oldest son to be generous and forgiving. Meron din siyang ugali para sa isang anak niya na may galit sa kanya dahil bumalik ang kanyang kapatid. Meron siyang kakaibang ugali para sa kanya. Mayroon siya na umaapaw na mga kapatawaran na kahit ang kanyang anak na panganay nagalit sa kanya, mayroon siyang umaapaw na kapatawaran na inamu-amo niya doon sa labas ng kanyang gate. Dahil ating nalalaman nung nakaraan na ito po'y nakatayo doon sa doorbell. Ibig sabihin, sigaw ng sigaw, nagpapansin, at nagalit siya. Pero pumunta doon ang ama na may pagpakumbaba, na may pagpapatawad sa kanyang anak, hindi niya pinapagalitan. Inamu-amo niya ang kanyang panganay na anak at sinabi, anak, ang kapatid mong ito'y namatay. Ngunit siya'y muling nabuhay. Sumama ka, pumasok ka, magsaya tayo. Mga kapatid, hindi siya papasok, yung isang anak, hindi siya papasok dahil wala siya at hindi niya dama ang kaligayahan nung bumalik ang kanyang anak. Hindi niya nararamdaman ang kasiyahan, kundi nagalit siya dahil ang anak na ito ay sinusubasta ang pera at bumalik na wala ng dala. May mga tao rin, kung ating titingnan, it is amazing, na may mga tao rin na makita natin na kung may mga taong nagsaya, ayaw nilang sumama. Dahil mayroon na para silang pagseselos. At mayroon ding mga tao na kapag na-born again ang kanyang kapitbahay, mag-iba siya ng simbahan, doon siya sa kabila magsamba. Bakit? Nagseselos sila na hindi nagkakaisa. Pero alam nyo, anong sabi ng Panginoon Hesus? Ang hindi kasali natin ay hindi sumama sa atin. So, hindi sila po sasali sa parte ng Panginoon dahil hindi sila kaparte sa Panginoon. Kaparte lang sila sa relihiyon. Amen po ba? Na tayo po, hindi po tayo kaparte ng relihiyon. Kaparte po na tayo sa pamilya ng Panginoon. Dahil mayroon po tayo nag-iisang Ama sa langit, ang our Heavenly Father. Ang amang ito, mga kapatid, ito po'y mabuting ama. Kahit anong kasalanan na ginawa nila, kaya silang pinatawad. Kaya dahil pinatawad sila ng ama, ang ama sa langit nagfiesta. Kaya mayroon tayong magkaibigan, magkapatiran sa laman, magkaibigan sa paligid natin, na bumalik sa Panginoon, nagsisi, nanghihingi ng kapatawaran ng fiesta ang ama sa langit. Kaya nabigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Kinatay ang pinakamatabang guya, the best, ang pinakamasarap, ang pinakamataba, ang pinaka-the best na hayop, kinatay niya. At kung titingnan natin ang Book of Revelation, ito po ang tinutukoy po dito, si Jesus po, He is the Lamb of God.
Siya po ang kordero ng Diyos na kinatay nung nagpiesta sa langit, mga kapatid, na bumalik tayo sa Diyos. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang tayo magkaroon po ng magandang relasyon sa ating Panginoon. At ang pangalawa po, dito sa ating pinag-usapan, the marvelous father of the prodigal, ang pangalawa is His unchanging love and mercy. Ang kanyang hindi nagbabagong pag-ibig at ang kanyang hindi nagbabagong awa at habag. Una, love the prodigal before he went astray. Iniibig niya itong alibughang anak bago pa ito umalis. Kaya ang pabaon niya, pinabaonan niya maraming pera, lahat ng mayroon siya. Kahit siguro yung pinakamahal ng alahas, pinakamahal at maraming ginto, pinadala niya sa kanyang anak dahil mahal niya ito. Kahit alam niya na ang taong ito ay sayangin lang niya, mag-aksaya lang ito. Hindi ito mahalaga sa ama. Yung lahat ng kayamanan, pinadala niya sa kanyang anak dahil mahal niya ang kanyang anak. Hindi niya ipagpalit. Dahil kung maiwan ito, mga kapatid, ito po'y mag-iwan ng sugat sa puso ng kanyang ama. Para walang maiwang sugat sa puso ng kanyang ama, pinadala niya itong lahat sa kanyang anak. Kaya umalis ang kanyang anak na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pagmamahal ng kanyang ama. At ang pangalawa, love him and long for him while away. Minamahal niya ito at hinahanap niya ito, nakita niya ito habang ito palayo. Ang kanyang pag-ibig hindi napalitan ng galit, hindi napalitan ng tampo, at hindi napalitan ng pagsisilo sa kayamanang kinuha niya at dinala ng kanyang anak. At ang pangatlo po, sue him after oath and run to meet him, embrace him, forgive him, and restore him to a sonship. Nung bumalik ang kanyang anak, ang pag-ibig na pinabaon niya, ang pag-ibig na mayroon, yun pa rin ang nanatili sa kanyang pusong pag-ibig hanggat bumalik ang kanyang anak na hindi siya nagagalit. Anong ginawa mo sa pera? Kung titingnan mo ang kanyang kapatid, nagalit dahil ninubos ang pera. Pero ang ugali ng isang ama, hindi nagbabago. Hindi niya hinahanap ang pera. Hinahanap niya ang kanyang anak na para sa kanya namatay, ngunit muling nabubuhay. Napakasarap sa isang ama na ang isang anak na namatay ay muling nabuhay. Napakahirap gawin ngayon sa ating mundo na magbuhay ng patay. Madaling magsilang ng isang bata, madaling magsilang ng isang anak, ngunit napakahirap magbuhay ng isang patay. At ito yung naramdaman ng isang ama ng kanyang anak na namatay ay muling nabuhay. Ang kanyang anak na nawala ay muling nasumpungan. Kaya hindi siya nagatubiling ibigay ang pinaka-the best at pinakatabang guya, ibigay ang pinakamagandang damit, ibigay ang pinakamagandang alahas doon sa kanyang anak na nawala. Walang halaga to para sa kanya. Ang mahalaga para sa kanya, bumalik sa kanya ang kanyang anak na minamahal, ang kanyang anak na nawala, ang kanyang anak na namatay at muling nabuhay. Hallelujah, glory to God. At ang pangatlo, give the greatest sinner the most marvelous reception. Ano po ang kanyang binigay? Binigay niya sa the greatest sinner, pinakamalaking makasalanang tao. Lahat ng parte kinuha, binaldas, umuwi na zero balance. Pero anong binigay ng isang ama? The most marvelous reception. Ano? Pinakatay ang matabang guya, dinamitan ng pinakamaganda, binigyan ng pinakamagandang alahas.
Ibig sabihin, welcome na welcome itong isang alibughang anak sa isang mabait na ama. Itong isa ka mabait na ama, mga kapatid, ginawa niya na pinaka-the best ang resepsyon na yon, na pinagsisilusan ng isa niyang anak. Ito yung una. Okay, sunod. His endless power and blessings. Meron siyang tinatawag, ito yung pangatlo. Meron siyang tinatawag na His endless power and blessing. Meron siyang walang katapusang otoridad. Meron siyang walang katapusang kapangyarihan. At meron siyang walang katapusang pagpapala. Na wala kinuha na sa kanyang anak. Pero alam niyo mga kapatid, yung winaldas ng isang anak, ang kayamanan, kinuha niya mula sa kanyang ama, bumalik siya dahil alam niya na ang kanyang tatay, ang kanyang ama, may hindi maubos na kapangyarihan. May hindi maubos na pagpapala. Hindi siya umuwi doon at sinabi sa kanyang isipan, uuwi ako at pagsaluhan namin yung kunting natira sa aking magulang. Hindi niya iniisip yon. Iniisip niya na ang kanyang ama ay hindi mauubusan kailanman. Kaya naranasan siguro natin mga magulang, mga anak, naranasan siguro natin na minsan sa atin ubos na, pero paglalapit tayo sa ating magulang, andun pala marami. Makikita natin, sabihin natin, wala na ata, pero magsalita ka, magsabi ka, marami pala. Hindi nauubos. Hindi naubos na pangako, hindi naubos na pagmamahal, hindi maubos na pagkalinga na ibigay ng isang ama doon sa kanyang mga anak. Kaya ulitin ko, Happy Father's Day sa mga tatay. Sa aking tatay, hindi ko pa nakita, Happy Father's Day. Kaya po, sa ating lahat, kailangan po nating magtiwala ng ating Amang sa langit, hindi naubusan ng kapatawaran sa lahat ng bumalik sa Kanya. Ang ating Amang nasa langit, hindi naubusan ng magandang damit ng katuwiran na ipasuot niya sa iyo. Ang ating Amang sa langit, pag bumalik tayo sa Kanya, magpipiesta po ang mga anghel sa langit. Hallelujah! Ito yung una sa pangatlo. Forgive the guiltless soul with a word. Pinatawad niya itong salarin. Pinatawad niya itong salarin na may pag-ibig sa kanyang mga salita. Ibig sabihin, tinanggap niya na ang sounds ng kanyang salita puno ng pag-ibig at puno ng pagmamahal, puno ng pangungulila sa kanya. Ito yung pangalawa. Restore the most wayward of earth to the bonds of the sonship. Yang binuhay muli, tinayo niya muli ang magandang relasyon bilang isang tali sa isang anak na nahiwalay, isang anak na wala, at bumalik sa kanyang piling. At ang pangatlo, give the greatest sinner the most marvelous reception. At ang pang-apat, bestow the best gifts of heaven upon the unworthy one who repents. Ibigay niya ang pinakamagandang regalo mula sa langit sa lahat na hindi bagay, sa lahat na hindi kaaya-aya, sa mga taong nagsisi ibigay sa Panginoon na ikay karapat-dapat sa kanyang puso at sa kanyang kaharian. Hindi pwede ka sa kanyang puso, pero hindi ka pwede sa kanyang kaharian. Kapag makapasok ka sa puso ng Panginoon, makapasok ka sa kanyang kaharian. Mahirap pasukin ang isang puso, mga kapatid. Mas madaling pasukin ang isang kaharian. Makuha mo lang ang susit, maging kaibigan mo lang yung bantay sa gate, mga kapatid.
madali mong mapasok, pero mahirap pagpasok sa puso sa may-ari ng tahanan. Glory to God. At ang pang-apat po, rejoice moreover that are turning sinners than all other things. Hindi kailangan ng Panginoon ang mga bagay na winaldas mo. Hindi kailangan ng Panginoon ang pirang binili mo lang ng droga, binili mo lang ng alak, sinusugal mo. Hindi hinahanap yan ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, ang puso mo bumalik sa Kanya bilang isang anak na wala na hinahanap ng Panginoon, hinahanap ng Amang nasa langit. Ikaw ito ang Kanyang hinahanap. Hallelujah. Kung wala ka mang damit na sabihin mo, mahiya ako, handa siyang magbigay ng pinaka-the best na damit para sa'yo. Kung sabihin mo, ako hindi karapat-dapat, handa niyang suotan ng kwintas ang liig mo bilang patunay na ikay minamahal niya. Hallelujah. Sabihin mo, ako'y nagugutom, handa siyang magbigay ng pinaka-the best na reception at kakatay niya ang pinakamahalagang hayop, ang pinaka-pinatabang guya, ialay niya para lang makabalik ka sa Kanya. Glory to God. Ito po yung kabutihan ng isang amang nasa langit na pinapakita dito sa Luke chapter 15 na itong amang ito walang tinatakwil na anak kahit nagkasala. Ay itong anak na isa na nagtatampo, hindi niya pinabayaang nagtampo sa labas, hindi niya pinabayaang nanatili sa doorbell, hindi niya pinabayaang nagmukmuk doon sa labas. Pinuntahan niya, kinakalinga, inamo-amo at sinasabi niya, anak, kung anong mayroon ako ay para ito sa'yo. Hallelujah, glory to God. Mga kapatid, minsan nagtampo ka man. Dahil siguro mas niyayakap pa ng isang ama itong kapatid na ito. Bumalik, niyayakap niya. Ngunit hindi mo na siya nararamdaman. Minsan tayo, mayroon tayong kabiguan. Minsan tayo nanlalamig. Tayo po mga matagal ng Christian, siguro simulang bata pa tayo, Christian na tayo. Siguro mga ilang taon na po tayong Christian, hindi na natin naramdaman ang kanyang mga yakap, hindi niya tayo pinapakain, hindi na nagpa-party, kung may birthday party, walang nakakaalam na birthday muna pala. At walang nakakaalam, mayroon kang kaibigan, mayroon kang bisita, hindi ka na binigyan ng pang-ihaw man lang ni isang buntot ng bangos, hindi mo lang naihaw para mag-celebrate ng kaligayahan na kasama ng kaibigan mo, mga kapatiran mong Christian. Siguro masabi mo na hindi na ako pinansin. Ngunit may bagong Christian, may bagong tumanggap sa Panginoon, binigyan ng mahalagang kalinga. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, anak, wala ka man ngayon, pero kung anong meron ako, ito'y para sa'yo. Amen. Hallelujah. Ito pong huling mensahe ng isang ama sa kanyang anak na nagtatampo. Dahil siguro hindi nabigyan ng electric fan, siguro hindi nabigyan ng foam, siguro hindi nabigyan ng magandang upuan, siguro hindi nabigyan ng isang basong Diyos, siguro hindi nabigyan ng isang masarap na luto. Ang sabi niya sa kanyang huling pangako sa kanyang anak, my son, what is mine is yours. Hallelujah. Kapatid, nanlamig ka man, hindi nagbago ang pangako ng Panginoon sa iyo. Sa isang ama, what is mine is yours. Glory to God. Tayo magbalik loob sa Panginoon. Ikaw may nanlamig, ikaw may mabackslide na. Dahil nakita mo na hindi ka na pinansin, hindi ka na binigyan ng kape, hindi ka na binigyan ng kalinga, hindi ka na kinausap. Manalangin ka, ang lamig, sobrang lamig. Mag-worship ka, parang wala na. Tandaan mo, hindi nagbago ang kanyang pangako. My son, what is mine is yours. The amazing goodness of the grace of the Father na natili para sa iyo. Ang kanyang marvelous na pagmamahal ay para sa iyo. Hallelujah. Sa umagang ito, kausapin mo ang Panginoon. Gusto niyang kausapin ka. Kung nagtampo ka man, nagsisilos ka man, ayaw mo nang pumasok, ayaw mo nang bumalik sa simbahan,
Ayaw nang bumalik sa kanyang presensya dahil tuyong-tuyo ka. Dry na dry ka. Sa umagang ito, gusto kanyang kausapin at baguhin ang pangako para sa iyo. I-remind niya ito sa iyo. Kung anong mayroon ako, ito'y para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Will be greater than you are. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Father will be greater. Your Father will be greater. Your Father will be greater than your mom. Your Father will be greater than your mom. Kapatid, sa oras na ito, sa iyong pagpakipag-usap sa Panginoon, anumang kahinaan na mayroon ka, anumang pagkakamali na mayroon ka, gawin ito sa Panginoon na mas mabuti ngayon at mas mabuti pa bukas. Hallelujah! Ayaw ng Panginoon na kung mahina ngayon, mas mahina bukas. Ang gusto ng Panginoon na mahina ka ngayon, bukas napakaganda ito. Dahil gusto ng Panginoon na kung anong mayroon ka, ito'y mas mabuti pa para bukas. Hallelujah! Bumalik ka lang sa Panginoon dahil naghandang Panginoon ng malaking pista sa langit na babalik ka sa Kanya. At kung ikay nagtampot, nagsisilos, lapitan ka na't baguhin, sabihin niya sa iyo, anong mayroon ako, ito'y para lang sa iyo. Hallelujah! Thank you, Lord. The special words for us today. Hallelujah! What this time is yours. Thank you, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Heavenly Father, thank you, Lord. Lumapit po ako sa inyo, O God. Bilang nakaramdam ng pangulila sa inyong presensya. Nakaramdam ng pangulila inyong pagmamahal. Di minsan hindi man lang kami nakapag-celebrate ng aming birthday. Di minsan hindi nakapag-celebrate ng aming wedding anniversary. Di minsan hindi naman lang nakapag-party ng aking magkaibigan, O God. At hindi maiwasan nagkaroon ng pagsisilos. Bakit sila mayroon at bakit ako'y wala? Father God, this morning, forgive us. Dahil kayo hindi nawala ng pangako. Kung anong mayroon kang kariyan, ito yung sa akin. Anong mayroon kayamanan ka, Panginoon, ito'y para sa akin. Hallelujah. And we pray, O God, kaming bumabalik sa inyo, na winaldas namin ang kayamanang pinagtiwala niyo sa amin. Kayamanan na pinagkatiwala niyo na aming winaldas kasama sa mga babaeng hindi kaya-aya, kasama sa mga lalaking nagsamantala. Lord God, ang kayamanang pinagkaloob niyo sa amin, O God, winaldas kasama sa mga drug addict, kasama sa mga nagdodroga, kasama sa mga lasinggero, kasama sa mga nagsusugal, O God. Hindi mo po ito kailangan sa amin, O God. Ang kailangan po niya sa amin, O God, ang aming pagbalik sa inyo, O God. Alam po namin, O Lord God, ang malaking kasalanan. Kaya po, bumalik kami sa inyo. At tanggapin ninyo, O God. Tanggapin ninyo kami, O God. Tanggapin ninyo kami, O Lord God. Tanggapin ninyo kami, O God. Tanggapin po ninyo ako na bumalik sa inyo, O Lord God. Alam ko po, Panginoong Diyos, ng inyong habag at biyaya kailanmay hindi nagbabago. Ay yung kalinga kailanmay hindi nagmamaliw.
Lord, thank you sa pagtanggap po ninyo sa akin na makasalanan at nagiging membro ng inyong pamilya. Thank you, God, in the mighty name of Jesus. Ama naming nasa langit, salamat po sa inyong kabutihan, sa kaligtasan, sa mga taong nagsisit bumalik sa inyo. Iniwan nila ang kanilang pagka-drug addict, ang kanilang pagkalasinggero, ang kanilang pagsusugal, ang kanilang mga bisyo. Hallelujah, Lord God, ng mga magnanakaw, namatay tao, O Lord God, mga old upper, O God. So umagang ito, Panginoon, bumalik sila dahil sa ganang biyaya at habag ninyo, O God. Hallelujah! Salamat po. Panalangin ko po, bigyan po yung kapayapaan ang kanilang puso, bigyan yung kapayapaan ang kanilang tahanan, bigyan yung kapayapaan ang kanilang buong pamilya, O God. At bigyan yung kagalingan ang kanilang mga sakit, O God. Bigyan yung kagalingan ang kanilang pakiramdam, bigyan yung kagalingan ang kanilang mga puso, O God. At aking panalangin, mga kaibigan, mga kapatid namin, nasa kulungan, O God, palayain niyo sila, O Lord God. Palayain niyo silang may kapayapaan na pinatawad ang kanilang kasalanan. Aming magkaibigan na sa mga ospital, O God, I pray, O God, bigyan po niyo silang kagalingan sa kanilang karamdaman. Aming magkaibigan na may COVID, O God, Ikaw, O Lord God, maghipo sa kanilang katawan at sila'y gagaling. At alam nila na may Diyos na matay sa krus, may Diyos na nagkaroon ng mga latay sa krus ng Kalbaryo upang kami gumaling. Salamat, O Lord God. At lahat ng karamdaman na mayroong katawang ito, sa pangalan ni Jesus ng Nazaret nun, inutusan ko ikang umalis sa katawang ito, sa pangalan ni Jesus ng Nazaret nun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. And we pray to bless them, O God, to bless them. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.